Amen. Tingnan natin yung mga katabi natin. Good morning! The Lord provided us a peace through the cross in which we stand by faith and access to that. And now we are here celebrating and praising and worshiping our great and living God. Amen. We are called to worship. Let's read Psalm 68, verse 4. Sing to God, sing praises to His name. Extol Him who rides on the clouds. By His name, Yah, and rejoice before Him. Let us pray, Lord. Salamat po, Lord. Sa bagong araw po ito, Lord, na inyong binigay mo sa amin, O God. The moment na kami po'y nagising, salamat po, Lord, sa bagong buhay po, Lord. Salamat po, Lord, sa breath na binigay mo sa amin. Hindi po, Lord, kayo po ang aming pakulinan. You deserve it, O God. Thank you, O God. May your presence be upon us. Fill this place with your Holy Spirit, O God. In Jesus' name. Amen. Let us sing. Pakulinan natin ating buhay.
shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Let's go. Exalt you, God. We exalt you. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus.
Father, we praise you, we honor you, Lord. Tunay po na karapat-dapat kayo pumingin. Karapat-dapat kayo sambahin, Panginoon. Sa umaga nito, Panginoon, tanggapin ninyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng pagpapila ng iyong mga anak, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, na katagpuin niyo po ang bawat isa na narito. Sa mga pangangailangan, kayo po ang tutuon. Sa mga may sakit at karamdaman, kayo po ang magpagaling. Panginoon, sa mga naghahanap, Panginoon, ng kapahingahan, kapayapaan, kayo po ang magpagaling. Dinadalangin po namin, O Diyos, patuloy ang bayang Pilipinas. Dinadalangin namin, Panginoon, na dumaloy ang katwiran, dumaloy ang kabanalan, dumaloy, Panginoon, ang iyong justisya. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, kahabagan ninyo ang kaawaan ng aming Lord. Dinadalangin namin din, O Diyos, maging ang bansang Taiwan, na ito, Panginoon, ay patuloy kong maging malaya, maging bukas, Panginoon, sa iyong Ebanghelyo. Dinadalangin namin, Panginoon, ang bawat iglesia, O Diyos. Ngayon, Panginoon, ang bawat churches, O Lord. Taiwanese man, English, Filipino, Thai, Vietnamese, Indonesian, anumang lahi, O Diyos, kung saan si Cristo Jesus ay pinapangaral sa bayan na ito. Kaya ang Panginoon, ang iyong pong mapagpalang kamay, ang iyong pong presensya ay dumaloy. Sa aming kalagitnaan, Ama, kayo po ay magitaas, mag-glorify. Si Jesus, Panginoon, ay makilala, magpahayag. Ang Banal na Espiritu ang kumilos upang maunawaan namin ang salita. Tayo sa kusang Kalbaryo ang iyong lingkod. At patuloy ka, Panginoon, makilala sa aming kalagitnaan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Inayayaan ko ang lahat na tumayo sa ating pagbasa. Our reading for today is found in the book of Acts, chapter 25, verses 6 to 12. And when he had remained among them more than 10 days, he went down to Caesarea. And the next day, sitting on the judgment seat, he commanded Paul to be brought. When he had come, the Jews who had come down from Jerusalem stood about and made many serious complaints against Paul, which they could not prove, while he answered for himself, neither against the law of the Jews, nor against the temple, nor against Caesar, have I offended in anything at all. But Festus, wanting to do the Jews a favor, answered Paul and said, Are you willing to go up to Jerusalem and there be judged before me concerning these things? So Paul said, I stand at Caesar's judgment seat, where I ought to be judged. To the Jews I have done no wrong, as you very well know. For if I am an offender, or have committed anything deserved to death, I do object to dying. But if there is nothing in these things of which this man accused me, no one can deliver me to them. I appeal to Caesar. Then Festus, when he had conferred with the council, answered, You have appealed to Caesar. To Caesar you shall go. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa Taytay International Church Philippine Ministry.
magagalak ako pagka narinig ko kayo, narinig ako. Lalo na yung bakas tumawa dyan sa harapan. Ulitin po ang Panginoon. Tayo po ay magpapatuloy sa ating paglalakay sa Book of Acts. Tayo po ay sa Acts chapter 25. Alam po natin na yung Book of Acts, ito po yung history ng church, no, sa kanyang infant stage. Siguro nasa halos yung first 12 years ng church ay tinatalakay dito. To Caesar you shall go. Sino ba itong si Caesar? No? Ito ba yung just type station na hotel, no? Na masarap ang pagkain, lalo na pagkain ko ay libre. Diba? O ito pa yung salad, no? Si Caesar, siya po yung kinikilalang pinakamakapangyarihang tao ng kanyang kapanahunan. At yung Caesar na ito po yung si Nero, no? Si Nero po, yung kapanahunan na ito, si Nero ang Caesar. Si Nero po, yung nagpalit kay Felix, pinalitan niya si Felix, at naging si Festus. Kung babalikan natin yung Acts 24. Kung sakaling hindi nyo po masubaybayan yung Acts, kahit itong series na ito, we will go back sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page kung saan ay naroon nakalagay yung ating services. So yung pagkakataon na ito, maraming delay itong nangyayari kay Paul. Ang panawagan sa kanya ng Diyos, ang assurance sa kanya ng Panginoong Jesus, siya ay haharap sa Rome. No? Na siya ay mahaharap sa doon sa panahon na yon, masasabi natin Supreme Court. No? Yan. Alam niyo po, di ba? Sa ating mga mahilig sa news, kasi naging Supreme Court, ay yun na yung kasandalan. Alam niyo kasi merong tinatawag na legal ambiguity. Ano ba yung aming pagkakabigkas? Ambiguity. Pagka sinabi natin ambiguous, yung hindi, yung isang salita ay maaring marami ang yung ibig sabihin, no? Yung isang salita, no? At least, di ba, nung mga nakailaw ng paraang buwan, di ba, meron yung salitang portrait, di ba? Daming kahulugan yun, no? Depende sa titingin. At kung saan ka rin pumula, no? Yan po ay mga legal ambiguity. At itong bagay na ito, depende sa inyong lente, baka sabihin ninyo ay tinataon dito. Hindi ko nagkakataon. Hindi ko maalam bakit nagkakataon lang. But, baka maparal ninyo sa Pilipinas, hindi ko na-discuss na dahil kung mayroon man parallel. Now, Acts 25 underscore yung pagpasok o pagpunta ni Paul sa Rome at yung kanyang imprisonment. At yung kanyang appeal na humarap kay Caesar, na yung panahon na yon ay inokonsidera na siya ay batas. No? Kasi yung hari ay batas noon. At yung mula kay Festus, tapos nagkaroon, tinawag niya si Agrippa. Then si Festus po, siya po ay isang Romano na official, no? Roman official yan. Ngayon si Agrippa naman, yan ay Hudyo, siya yung kahuli-hulihang nasa linya nila Herod. No? Sa 26, makikita natin kung ano nangyari dito kay Agrippa. So yung indecision ito ni Festus, makikita naman natin yung curiosity ni Agrippa dito sa case ni Paul.
Okay. Si Nero, nung kanyang pasimula, siya po ay nagpapakitang sigla, mukhang mahusay, mukhang magaling, no? Pero yan po ay may malaking parte sa pagsupil sa Kristiyano at the same time pagpapakalat ng pananampalataya. So yung appeal ni Paul ay makikita ho natin kung gaano ka-importante yung appeal na yun sa kanyang panawagan bilang ministro ng Ebanghelyo. No? Sabi ron, to Caesar you have appealed, to Caesar you shall go. Yan po yung key verse natin. So, yung pangyayari na ito, yung mga Hudyo nag-request ng trial mula kay Festus. Si Festus ay nakabase sa Caesarea, tapos pumunta siya sa Jerusalem, kinausap niya yung mga leaders na nag-aakusa kay Paul. No? Remember, tatlong akusasyon yung kay Paul. Diba? Una, yung akusasyon nila, yung personal na accusation kay Paul, si Paul ay nanggugulo. No? Troublemaker. Pangalawa, political. Nag-create ng rally itong si Paul. Si Paul yun ha? Nag-create ng rally. Pangatlo ay, religious. Siya ay nagsimula o namumuno sa isang sekta na Nazareno ang tawag nila. No? O yung mga Nazareno. Okay. So, nung dumating ito si Festus na bumalik kay Felix, no? Si Felix po ay dating gobernador, napalitan siya o pinalitan siya ni Nero at ang ipinalit ay si Festus. Sino ang ipinalit kay Felix? Festus. No? Yes. Hihiling nitong mga taga-Jerusalem, itong mga religious leader. Now, remember, yung gustong pumatay kay Paul at yung nag-aksa sa kanya ay mga religious leader. No? Ano pa man, ang mga religious leader ay ganoon. No? Noong panahon. Now, remember, ganoon din si Jesus Christ. Ang nagpapago ay mga religious leader. Okay. So, sabi ni Festus, Paul is being held at Caesarea and I myself am going there soon. Okay, so inaniyahan niya yung mga leaders, sabi niya sa verse 5, that some of your leaders come with me and press charges against the man there. No? Hindi niya hinayaan na masway siya na si Paul na nasa Caesarea ay dalhin ulit sa Jerusalem. Now, remember, merong 4 na po kalalakihan ang nagplano na hindi sila kakain hanggang hindi napapatay itong si Paul. No? So, yan yung kalalagayan niya. Okay. So, ano yung makikita natin dito? So, gagawin po natin, pupunin natin yung text na natitignan po natin yung mga learnings. Now, I hope kung di ba kayo mag-take note, I take picture. No? Number 1, God's hand was at work when Festus refused the Jews' request. Nung si Festus ay nag-object, nung hindi siya pumayag na dalhin pabalik si Paul, hindi lamang yun kanyang desisyon. May kilos ang Panginoon doon. No? Kaya makikita natin dito, yung plano ng tao against sa mga anak ng Diyos ay hindi ko tago, kundi nababatid ng Panginoon. Amen. And He can rule over kahit na sa mga hari, kahit na sa mga pinuno. No? So, ang tao ang nagpo-propose, pero ang Diyos ang nag-dispose. Man proposes, but God disposes. Even though a pagan governor to, hindi to mananampalataya,
Siya ay pagano. Pero siya yung ginamit ng Panginoon para yung justice at yung protection ng Diyos para sa kanyang lingkod ay mangyari. At dito po, makikita natin yung comfort natin bilang mananampalataya. That God can use anyone in any circumstances to accomplish His purpose and guard His servant. Amen. Kahit na sino, no? Kayang gamitin ng Panginoon kahit hindi mananampalataya para magkaroon ng katuparan ng ninanais niya. Sabi sa Proverbs 19 verse 21, many are the plans in the mind of man, but it is the purpose of the Lord that will prevail. Amen. Bilang mananampalataya, tayo po, no? Huwag po tayo masyadong maguluhan sa mga bagay na nangyayari sa ating paligid unless na hindi ka naniniwala na ang Diyos ay may control. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay pinabayaan ng lahat, then matakot ka, maramba ka, magalit ka. Pero kung naniniwala ka na ang Diyos ay sa trono, na ang Diyos ay gumagalaw, at yung purpose niya lagi magpipili. Amen. Kahit na ano man yung nangyayari sa iyo, no? Na kahit na mapunta ka sa lugar na kung saan para bang pinagsasakluban ka ng ihagit at lupa. Pag ikaw ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos, still, kahit yung pangyayari na yun, may kita natin ang pagkilos ng Diyos. Okay, so second part, no, so 6 to 9, nakikita natin dito, so niresume ni Festus yung trial kay Paul doon na sa Caesarea. Pumunta ngayon doon ang mga leaders, religious leaders na nag-aaksa kay Paul. No? Sabi ron, bringing many serious charges against him. Ang daming serious charges against him, no? Patong-patong na charges. Kaya mo, hindi ibig sabihin na nasa totoo ka ay hindi ka ma-charge. Hindi ka mapagbibigpanan. Ngayon, huwag nyo nang isipin kung sino yun. Si Paul ito, pinag-usapan natin. Si Paul ito na pinagbibigpanan. Nais patayin. Amen. Ano sabi ni Paul? I have done nothing wrong against the law of the Jews, or against the temple, or against Caesar. So, pinanindigan niya na wala siyang ginawa na labag. No? Pero ito si Festus, now remember, kaya kanina binanggit ko yung ambiguity. Dito makikita natin, kahit doon pa, na yung law, yung politics, at yung boses ng tao naglalaro. Kahit saan yan, kahit doon pa, no? Kasi yung isang politiko, ang concern niya lagi kung ano yung magiging sasabihin ng mga mamamayan. That's really yung katotohanan. Yeah. Then again, papalala ko sa iyo, ito ay patungkol kay Paul. Pero ganun talaga, kahit saan. No? Kahit sa mga nangyayari ngayon, makikita ko natin yan. Ang tawag doon, yung legal ambiguity. I-interpret ng tao yung law according to his own lenses, his own belief. Kaya yung mga Hudyo, inaakusan nila si Paul dahil ang alam nila, tama sila. Wow. Ayon sa kanilang paniniwala. Okay. Pero si Festus naman, sabi dito, Festus wishing to do the Jews a favor. Ayan, gusto niya bigyan ng pabor itong mga Hudyo. Maingay, mga leaders ito, maaari ito makatulong sa kanyang career as politician. Gusto niya bigyan ng pabor. Sino ang gusto niya ipagkaloob sa mga Hudyo? Si Paul. Bakit po? Kasi meron silang assassination threat, assassination plot against Paul. So, tingnan mo natin, ano yung mga verdicts natin dito?
Sabi ni Paul, I have done nothing wrong against the law of the Jews, or against the temple, or against Caesar. So Paul wisely declares his innocence, while Festus, eager to please the Jew, proposes a trial in Jerusalem. Gusto niya kasing mag-please, di ba? At yan po ay natural lang. Kung sino ang maingay, kahit hindi totoo, maaaring paboran. Hindi yung paingayan pagka pinag-uusapan ay katotohanan. So Paul's trust in God's timing reminds us that the Lord can work through any court or ruler to fulfill His mission. Amen. Ang Diyos kayang gumalaw at kumilos kahit sa ang korte pa yan. Para ano? Para mangyari yung mission. Now, yung mission niya ay world mission. Si Paul ay tinawag para maging mangaral sa mga hentil. At noong panahon na yon, ang pinakamakapangyarihang tao ay nasa Rome, si Caesar, at yung Rome ay sentro ng pamumuno doon sa area ng Europa, sa Western Asia, at sa Northern Africa. Parallel noon ay yung mga Mongols, no? Ang mga Chinese dito sa East. So, makikita mo natin yan, no? Sa world history. Okay, so tayo mga kapatid, no? Kahit nadalhin tayo sa mga governor, ito hindi sila nagtataka eh, kasi sinabi na naman yun ni Jesus eh. Sabi ni Jesus Christ sa Matthew 10:18, you will be brought before governors and kings for my sake. Na inilalagay ng Diyos si Paul sa higher platform so that his voice and his message could be heard ng mga powers, ng mga people who are in power. Amen. Yung akala ng mga Hudyo at akala ng kaaway, remember, lagi natin tatandaan na yung mga tao ay influenced by the ruler of this world. No? Ang nais pigilan ng kaaway ay yung mensahe ng Ebanghelyo na magpapalaya sa maraming tao sa kanilang kapanahonan. At kung darating at mapupunta yung Ebanghelyo doon mismo sa center of power, therefore maraming pintuan ang mabubuksan. Kaya yung pagkakahuli kay Paul ay hindi po tinatawag na kalugihan, no? Kundi ito po ay kasama doon sa divine plan ng God para sa buhay niya. Now remember, bago pa siya maging preacher, sinabi na ng Panginoon, ito ang mangyayari sa iyo. No? You will be persecuted. Sabi rin sa Romans 13 verse 1, there is no authority except that which God has established. God is the one who established. Alam niyo po yung panahon na ito, ito yung panahon na meron na yung Rome, meron na silang Senate, Senador, meron na rin silang assemblies. No? Ito na yung panahon na yan, na yung nabubuo kung saan, kung babalikan natin yung history, yung Western civilization, nabuo yung kanilang tinatawag na judiciary. No? Yan. Okay. So, dito po mga kapatid, lagi natin tatandaan, as a Christian, no? The Lord can work through any court or ruler to fulfill His mission. Amen. Yung lahat ng nangyayari ngayon is to fulfill God's mission. Even yung technology ay kaparaan pa rin ng Panginoon. Now, punta tayo sa third part. So, nag-appeal si Paul kay Caesar at ginrat ni Festus ito, sending him toward mission. Sabi roon sa verse 12, if, however, I am guilty of doing anything deserving death, I do not refuse to die. But if the charges brought against me by these Jews are not true, no
one has the right to hand me over to them, I appeal to Caesar. Kung pala sa atin, sa Pilipinas tayo, I appeal to Supreme Court. No? The final arbiter ng law sa Pilipinas. No? So dito po makikita natin, malinaw po ang pagkakilala ni Paul doon sa system, and at the same time, malinaw ang pagkakilala ni Paul sa sarili niya. Sabi ron sa verse 12, after Festus has conferred with his council, he declared, "You have appealed to Caesar you will go." So tingnan mo natin yung learning natin doon. Let us take note. As a Roman citizen, si Paul, a Roman citizen, Paul formally appeals to have his case heard by the emperor. Why? He has a right. Kung paano ang bawat Pilipino ay may right din to be heard by the Supreme Court, tanda noong sa panahon ni Paul. So si Paul is standing firm in his God-given identity as a Roman citizen, appeals to Caesar, and the Lord direct his path to Rome. Papunta talaga siya sa mission niya sa buhay niya. Maging ilawan doon sa Rome. Now, it reminds us that identity is linked with destiny. Sabihin mo natin ulit, identity is linked with destiny. Yung destiny po natin, nakaling ko kung sino tayo. Bakit po? Sa mga sinasabi ng salita ng Diyos, doon pa lamang sa sinapupunan ng ating nanay, meron ka rito may sinapupunan na baby? Doon pa lamang, sabi ron, but you have been upheld from birth. No? Mula pa doon sa sinapupunan natin, kilala na tayo ng Panginoon. Tingnan mo natin sa Jeremiah 1 verse 5. Before I formed you in the womb, I knew you. At sabi niya, tinawag na kita, hindi, nung malaki ka, tinawag kita, nung nandun ka pa lang sa sinapupunan. Kaya yung kapatid mo rin, tingnan mo, sabihin mo, hindi ka aksidente. Kahit mukha ka na aksidente, hindi ka aksidente. May destiny ka, may plano ang Diyos sa'yo, at yung plano ng Diyos sa'yo, nakalupong sa pagkatao mo. Amen. Amen. Pananalita mo, saan ka lang galing, anong probinsya mo, lahat na yun. No? Lahat na yun. Hindi mo tayo aksidente sa Panginoon. Before we were formed, God knew us. Amen. Ganun po ang Panginoon. No? Kaya ho, ano man yung hinaharap natin, no? Lagi natin tatandaan, bago pa nangyari yung mga akusasyon kay Paul, alam na ng Diyos na mangyayari yun. Amen? Amen. At doon po nangyayari yung tinatawag natin na sinasabi, Lord, sovereign ka eh. Lord, I surrender po. Bakit ko sino-surrender? Hindi ko man maunawaan yung nangyayari sa buhay ko, alam ko maganda ang plano mo sa akin. Amen. Hindi ko man alam bakit ito nangyayari sa akin, pero alam ko may mabuti kang gagawin. Amen. No? At yun po yun. No? To Caesar you shall go. So, tingnan natin yung pang-apat na bahagi. A few days later, King Agrippa and Bernice arrived at Caesarea. Now, si King Agrippa po ay Hudyo. No? At dumating sila. Binisita niya si Festus. At si Festus ay nagtanong patungkol sa ganito. Bakit hindi niya nauunawaan yung sistema ng Hudyo? No? At doon nga sinabi niya na si Felix ay may iniwan na prisoner. At yun po yung si Paul. At nung pumunta siya doon sa Jerusalem, yung punong pari ng mga Hudyo, yung mga leaders ng Hudyo, yung Sanhedrin, ay kinausap siya tungkol kay Paul. Pero doon sa verse 16, I told them that it is not the Roman custom to hand over any man before he has faced his accuser and has had an opportunity to defend himself against their charges.
Now, dito nakikita ho natin na napaka-importante na alam ng mga namumuno, no? Na yung karapatan ng mga tao na naakusahan. Na ano? Na merong proper way to handle ang isang tao na naakusahan. Ito po nung panahon na ito, napupulido na yung judiciary system. Ito po yung panahon ng Roma. No? Kaya po kahit yung time, now remember si Jesus Christ po, pinrophesy na mamamatay sa kahoy, punong kahoy. Now, remember, di ba? Pero siya ay Hudyo. Kailangan maghari ang mga Romano bago siya mamatay. Bakit po? Kasi kung ang naghahari ay mga Hudyo, kung siya ay hahatulang mamatay, babatuhin siya. Babatuhin siya. At ang sabi ng kasulatan, curse is everyone na nahang sa kahoy. Sa punong kahoy, hindi mo siya magiging curse para sa atin. Pero dahil nga yung panahon na yun, ay panahon na ng Romano, ang nagahari na batas ay batas Romano. Panakuha ko natin. Amen. Kaya kahit yung timing, kahit yung mga batas, ito po ay may basbas na mula sa Diyos. Para ano? Para mangyari yung kanyang mission. Okay. So, tuloy pa ho natin, no? Sabi roon, I told them that it's not the Roman custom to hand over any man before he has faced his accuser. No? Kaya talagang dapat gano'n eh, diba? Pagka ikaw inaakusahan, proper system, no? Na depensahan mo ang iyong sarili. Dapat lang. Diba? Okay. At dito nakikita natin that God justice prevails. He used even a pagan governor to protect Paul and his purposes. So dito, paano natin ito titignan? When we face opposition or injustice, we can trust that God is sovereign over authority. God is sovereign. Pagka sinabi natin siya sovereign, siya naghahari. No? He can turn the hearts of rulers, judges, and leaders to fulfill His mission while guarding His people. Kaya ho, pwede natin sabihin, Lord, take over. Pagka hindi mo mahunamaan yung situation mo, Lord, take over. Bakit? You have sovereign rule over rulers, over my situation. Sabi dito sa Proverbs 21 verse 1, the king's heart is a stream of water in the hand of the Lord. He turns it wherever He will. Kaya po tayo nananalangin. Pinapanalangin natin yung mga namumuno, pinapanalangin natin na mag-work yung whole system because we believe na yung puso ng mga namumuno ay nasa paghahari ng Panginoon. Amen. At yun po yung kasulatan. Siya ang naglalagay, siya ang nag-aalis ng mga namumuno. Okay, tingnan mo natin yung pang-limang part, no? Agad to, haba yan eh. Buong chapter to. So when Festus saw Paul's case centered on Jesus, prompting Paul's appeal to Caesar and Agrippa's interest. Kita mo natin dun. Hindi naman pala krimen ang pinag-uusapan. Kundi yung paniniwala ni Paul. Alam niyo kung bilang mananampalataya. Kung maaakusahan man tayo, nawa maakusahan tayo dahil sa ating pananampalataya. Amen. No? Hindi dahil sa maling gawa. Kung tayo may aakusahan, dahil sa ating pananampalataya. Sabi dito, when they came here with me, I did not delay the case, but convened the court the next day and ordered the men to be brought in. Okay.
when his accuser got up to speak, they did not charge him with any of the crimes I had expected. Instead, they had some points of dispute with him about their own religion and about a dead man named Jesus who Paul claimed was alive. No? Akala ni Festus may krimen ginawa. Pero ano lang yung kanilang akusasyon? Naniwala si Paul na si Jesus ay Diyos, na si Jesus ay buhay, na si Jesus ay Panginoon. No? Naniwala si Paul, nanampalataya si Paul. At kung tayo man ay maakusahan tayo dahil nanampalataya tayo kay Jesus. No? Okay. Tingnan mo natin. Now, sa verse 19, instead they had some points of dispute with him about their own religion and about a dead man named Jesus who Paul claimed was alive. So, yung trial ni Paul, nagre-reveal yun ng issue. Hindi krimen, kundi yung kanyang patotoo na si Jesus ay Diyos. Kung tayo naman ay makakusahan, makakusahan tayo dahil sa ating patotoo na tayo mananampalataya. Amen. Hindi dahil sa anumang krimen, hindi dahil sa anumang ginawa natin, kundi dahil mananampalataya tayo. Ginamit ng Diyos itong panahon na ito para mangyari at mapalapit si Paul sa talagang mission field niya. At yung mission field niya ay yung Rome, yung center ng world power ng kanyang panahon. At ito nga yung ambiguity. Kaya merong confusion. Sabi natin dito, when human systems seem confused or unjust, we can trust that God is guiding events to fulfill. Even the events, even yung mga nag-aakusa sa Kanya, even yung pagpunta ni Agrippa, pagdalo ni Agrippa, ay orchestration pa rin ng sovereign will o ng sovereign ni God. Ino-orchestrate pa rin ni God. Kaya kung mga kapatid, bilang mananampalataya na huwag mo natin aalisin sa ating isipan na yung hindi nakikitang kamay ng Diyos ay patuloy na kumikilos sa ating buhay. Amen. Amen. Kumikilos ang Panginoon, mga kapatid. Hindi mo man maramdaman, kumikilos ang Panginoon. Amen. Si Paul maraming kahinga para magtanong, Lord, naglingkod naman ako, bakit ako hinuhuli, bakit ako inaakusahan, bakit ganito, bakit ganyan. No? Pero hindi. Nagpatiagos lang siya sa flow. No? At yun yung pananampalataya eh. Yung pananampalataya ay paniniwala mo doon sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos na maaaring hindi mo nakikita, kahit sa gitna na madilim yung mga nangyayari sa iyo, alam mo, kasama mo siya at hindi ka naiiwan, hindi ka Amen. Even in the midst na akala mo yung justice, pero hindi mo alam, ginagay ka ng Panginoon. At yung pagkakahuli sa Kanya, pagkakadala kay Felix, at yung paghihintay ni Felix na siya ay lagyan, hanggang dumating na si Festus, ay paparaanan pa rin ng Panginoon para siya ay makaharap kay Caesar. Kaya yung mga delays mo natin, may mga plano tayo para kung nadi-delay, huwag tayo magtampo sa Panginoon. May mga gusto tayo, pero sinasabi lang tayo, anak, wait ka lang. Anak, stay put. Minsan, meron eh, may plano ka, meron kang, tapos sabihin sa inyong Panginoon, stay ka muna, stay put ka muna. Bakit? May mission ka pa eh. May papagawa pa ako sa iyo eh. Amen. Yung testimony mo ay magiging makahulugan dahil pagdadaanan mo ito. At yun nga yung sinasabi ng Panginoon, kahit napakarami ng
tao na against us, o kahit na yung pwersa ng kadiliman, ang pinaka-importante kasama natin ang Diyos. Bakit? Sabi roon sa Romans 8:31, God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay suma sa atin, no? Kung ang Diyos ay suma sa atin. Okay, panghuli. No? So si Agrippa and Bernice, here Paul's case as Festus seek help, framing charges for Caesar. Sabi ko sa verse 25, I found he had done nothing deserving of death, but because he had made his appeal to the emperor, I decided to send him to Rome. Verse 27, for I think it is unreasonable to send on a prisoner without specifying the charges against him. Ngayon, alam na ni Festus, no? It's about faith, it's about belief. Ngayon, kung itong kaso na to ay dadalhin kay Caesar, ano ang mababasa ni Caesar? About faith, about Jesus, na merong Jesus na namakayang mabuhay muli. Napaw natin, mismo si Caesar makakabasa ng kaso na merong isang taong namatay na buhay muli. Ang pangalan ni Jesus. No? Doon sa verse 27, di ba? I think it is unreasonable to send on a prisoner without specifying the charges against him. Mismo yung charge against Paul becomes vehicle para maisabi, maibanggit, maiparating kay Caesar yung mensahe ng gospel. Nakuha natin? Yung charges against us can be God's vehicle so that His name may be glorified. Amen. Yung mga pinagdadaan natin mismo, yung mismong atake ng kaaway, yun ang gagamitin ng Panginoon upang siya ay mag-glorify. Upang yung liwanag po natin ay mas maging liwanag. Tinanong natin, for I think it is unreasonable to send on a prisoner without specifying the charges against him. So yung trial ni Paul becomes a public spectacle before rulers and leaders. Ano ba yung nangyayari? Ito ay naging talk of the town. Talk of the empire. No? Naging viral. Naging viral yung gospel dahil doon. Nakuha natin. Kaya minsan kung akala natin ako, dinitilata ko ng kaaway. Naawa sa sarili mo, hindi. Tinanong natin. Baka yung pagkakataon na yun, iniaangat ka ng Panginoon para malaman ng tao sino ang iyong Diyos. Amen. So God uses this moment to set the stage for Paul's witness before Agrippa and eventually in Rome. Tingnan natin, even human uncertainty serves God's sovereignty. Sino ang uncertain doon? Si Festus. Hindi siya certain kung ano yung gagawin niya kay Paul. Pero ginamit ng Panginoon yung kanyang pagiging uncertain, pagiging hindi tiyak, para dalhin yung kaso ni Paul sa mas mataas sa kanya. Nakuha natin. No? At sa paghahanap natin ng hostisya, ganun din. Sa paghahanap natin ng pag-ulawa sa mga bagay na nangyayari sa atin, nawa ay ganun din. Makita natin, merong mas magandang plano ng Diyos. Amen. Ano sabi doon sa Philippians 1 verse 12? Ito yung panahon na nakakulong na si Paul doon sa Rome. Ito sinabi niya, I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel. Yung nangyari sa kanya, na sinasabi niya
O sinasabi ng mga tao yung justice, serve will advance The gospel. the gospel. Amen. Makuha natin. Kailangan lumago. Mas maraming pagkakataon, lumalago tayo nagmamature. Hindi sa panahon na masarap ang buhay. Kundi sa panahon ng mga puso. Yes. Amen? It's serve. It's serve. Kaya huwag mo natin itago yung ating mga peklat. Yes. Yung peklat kasi ay totoo na may pinagdaanan ka. Amen. Kahit yung peklat na yung buhay, di ba? May pinagdaanan ka. Yun yung testimony, di ba? May pinagdaanan ako. At yun yung pinakamainang doon, pinagdaanan mo na. Ibig sabihin, hindi ka nag-stay mo. Amen. Yung pinagdaanan mo, lipas na yun. Amen. Grumated ka noon, kaya nakapunta sa level mo ngayon. Amen. Kaya kung gusto mong tambayan yung pinagdaanan mo, tumambay ka yan, hindi ka makapunta sa next level. Yes. But if you want to grow, makita mo nawa na kahit hinahayaan ng Diyos na mangyari yung mga bagay na hindi mo man maunawaan, may magandang plano pa rin. Amen. Amen. So yung tatlong main ideas dito, ito na po, mag-upisa na po ako sa mensahe. One is God's sovereignty. Despite political maneuvering and threats, God's plan to send Paul to Rome moved forward. God is sovereign. Second, destiny. Our destiny is deeply intertwined with our identity. Huwag mo nating huwag mo tayong mahiya kahit sa ating punto. Di ba? Maaari na sa inyo ay nakapanood nung kay Emma. Di ba? Maaari sa simula ay makita natin parang mali. Pero yung kanyang identity is intertwined with his destiny. Kahit yung ganoong sitwasyon, kayang gamitin ng Panginoon para ikas ang kanyang pagkakas. Hindi ka ma-define ng mga bagay na nangyari sa isang nakaraan, kundi papaano kung itinus ng Diyos sa iyo. Pangatlo, gospel opportunity. Paul's trials became platform to share Christ's message with rulers and kings. Hanggang doon sa pinakamataas na ruler ng kanilang kapanahunan, si Caesar, yung tinatawag nilang King of Kings. So, tinanong natin yung mga takeaway natin dito. God, plan, prevail. Number one, God's plan prevail. Even when facing uncertainty, trust that God is guiding our steps. He uses every circumstances to move us toward His great purpose. He uses. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Sinabi niya ito, hindi sa panahon na maganda ang kalalagayan ng mga Israel, kundi sa panahon na sila ay defeated. But still, sinasabi niya, my plan is good. I have a plan for you. Pangalawang takeaway natin, use every platform. See every situation in work, community, or even hardship as an opportunity to testify of Christ's love. Why? Because your story, yung story ng katabi mo, can inspire. Everyone's story can inspire. Everyone. Huwag mo na. Hindi mo ba alam, Pastor, ilang beses akong magsak, hindi inspire sa mga tao na magsak na yun. Dahil pag sinabi mo, ilang beses ka bumagsak, ibig sabihin nakatayo ka ngayon. Amen. At maaari yung testimony mo ay kinakailangan ng mga tao na magsak. Matthew 5:16, Jesus said, let your light shine before others. Your
your story can inspire others in your new environment. Your story. Everyone's story can inspire someone. Huwag mo natin ikahiya yung mga naging peklat ng ating buhay. Panghuli, trust God's timing. Magtiwala po tayo sa timing ng Lord. Learn to wait. Remember that God's timing is never wasted. Why? Because He is shaping our journey for His glory. He is shaping our journey for His glory. Yung journey natin for His glory. Yung life natin, pinakamalaking bagay na may offer natin sa Panginoon. Lord, life yung kamalian ko. Lord, yung kapalpakan ko. Lord, lahat na niya for your glory. Amen. Ano sinabi ni Paul? Sa totoo lang, ang pinaka-worst sinners than all. Di ba ganun yung testimony ni Paul? Worst sinner. Cry, criminal, di ba? Kumapatay. Pero ano nangyari? Sa sovereignty ng Lord, sa pagbubog ng Diyos, sa panawagan ng Diyos, sabi sa Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in His time. He has made everything beautiful in His time. Mga kapatid, makakala mo, pangit yung buhay ngayon? No. Pinapaganda ng Diyos ang inyong testimony. He is making everything good. Not in our time, but in His time. Tayo po yung malaki. Father, we praise You and we honor You, O Lord. Hindi man kami naakusahan, hindi man kami nakatulad ni Paul, but Lord, every one of us ay dumaraan sa iba't ibang klase ng pagsuko. Iba't ibang kahinaan, iba't ibang challenges. I pray, O Lord, na yung puso namin ay patuloy po na maglagay sa kalooban mo, sa kakayanan mo, sa kapangyarihan mo. Makita po namin ang iyong kamay na hindi kayo umalis, hindi na kami iniwan, hindi na kami pinabayaan. Amen. That you are making everything beautiful in your life. In Jesus' name. Amen. Indeed, totoo po yung huwag natin itago yung mga scars natin sa buhay because it will always remind us on how the Lord nag-work sa bawat sa atin. Amen. All we have to do is just to be still. Manatili lang tayong still sa presensya ng Panginoon. Because
Kilala